Kahit wala kang sabihin, may paraan para manatili ka sa isip ng isang tao ng mas matagal kaysa sa mga salitang paulit-ulit. Hindi ito mahika at hindi rin ito laro ng emosyon. Ito ay disiplina ng sarili na nagiging bakas sa alaala ng iba. Ito ang tahimik na impluwensya na hindi kailangang ipagsigawan. Ito ang lakas na nagmumula sa loob at hindi sa paghahanap ng pansin. Sa Stoic na pananaw, ang tunay na impluwensya ay nagmumula sa pagkontrol sa sarili at hindi sa pagkontrol sa iba. Ang misteryo ay nabubuo kapag hindi ka umaasa sa pansin ng iba. Ang katahimikan ay nagiging mas malakas kaysa sa libong mensahe. Ang distansya ay nagiging salamin ng iyong halaga at ang dignidad ay nagiging marka sa kanilang alaala. May sinabi si Marcus Aurelius na ang pinakamahusay na paghihiganti ay ang hindi maging katulad ng nakasakit sa iyo. Sa prinsipyong ito, ang iyong katahimikan ay nagiging mas malakas kaysa sa anumang salita. Kaibigan at kapatid, muli inaanyayahan kita na mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking gagawin at paki-share na din ito sa iyong mga kaibigan at tayo nang baguhin ang pananaw natin sa buhay. Ang bawat aral dito ay para sa iyong panloob na kalayaan at ang bawat hakbang ay para sa mas mataas na antas ng sarili. Ang hindi pagsasalita ay minsan mas malakas kaysa sa pakikipag-usap. Ang hindi paghabol ay nagiging dahilan para ikaw ang hanapin. Ang hindi paghingi ng atensyon ay nagiging dahilan para ikaw ang maalala. Ito ang kabalintunaan ng isip ng tao at ito rin ang tahimik na sining ng Stoic. Sa video na ito, ibubunyag ang 8 lihim na nagbibigay sa iyo ng presensya na hindi nawawala. Hindi ito manipulasyon kundi paghubog ng karakter at dignidad. Ito ay para sa mga taong nagnanais maging hindi malilimutan nang hindi nawawala ang sarili. Manatili hanggang sa huli at tuklasin ang kapangyarihan ng tahimik na impluwensya. Dito nagsisimula ang iyong bagong antas ng panloob na lakas. Sekreto number 1, panatilihin ang katahimikan na may dignidad. Ang katahimikan ay hindi kahinaan, kundi malinaw na kontrol sa sarili. Kapag hindi ka agad tumutugon, nagiging mas mabigat ang presensya mo sa kanilang kamalayan. Ang kawalan ng salita ay nagbubukas ng puwang sa kanilang isip, kung saan ikaw ang patuloy na bumabalik. Ito ang sining ng hindi paglalantad ng lahat ng iniisip at nararamdaman. Ito ang unang hakbang sa pagiging taong hindi madaling mabura sa alaala. Sa Stoic na pananaw, ang halaga ng tao ay hindi nasusukat sa dami ng sinasabi, kundi sa lalim ng kanyang paninindigan. Ang taong bihira magsalita ay madalas na mas pinapansin at mas nirerespeto. Ang iyong katahimikan ay nagiging simbolo ng lalim ng iyong pagkatao at kontrol sa emosyon. Ang hindi pag-react sa bawat bagay ay tanda ng panloob na disiplina at katalinuhan. Ito ang pundasyon ng dignidad na hindi kailanman mawawala. Kapag hindi ka laging available, nagiging mas mahalaga ang bawat sandali ng iyong presensya. Ang distansya ay nagiging dahilan para ikaw ang hanapin at hindi ang baliwalain. Ang kakulangan ng komunikasyon ay nagiging misteryo na patuloy nilang binabalikan sa isip. Ito ang kabalintunaan ng emosyon ng tao na mas naaakit sa hindi agad nakukuha. Ito ang dahilan kung bakit ang katahimikan ay nagiging tahimik na kapangyarihan. May mga tao na natatandaan hindi dahil sa dami ng salita, kundi dahil sa lalim ng kanilang presensya. Kapag ikaw ay tahimik ngunit matatag, nagiging marka ka sa kanilang isipan na hindi madaling matanggal. Ang iyong hindi pagsasalita ay nagiging mensahe na mas malakas kaysa sa anumang paliwanag. Ang iyong presensya ay nagiging mas malinaw kapag ikaw ay wala, at mas hinahanap kapag ikaw ay tahimik. Ito ang epekto ng kontroladong katahimikan sa isip ng tao. Ang layunin ay hindi ang manipulahin ang isip ng iba, kundi palakasin ang sarili. Kapag kontrolado mo ang iyong reaksyon, nagiging malinaw ang iyong direksyon at mas matatag ang iyong karakter. Ang katahimikan ay nagiging sandata ng mga may paninindigan at hindi umaasa sa pansin ng iba. Ito ang unang lihim sa pagiging hindi malilimutan sa paraang may dignidad at panloob na lakas. At dito nagsisimula ang tunay na kapangyarihan ng isang Stoic na hindi kailanman nabubura sa alaala. Sikreto number 2. Linangin ang sariling halaga na hindi umaasa sa kanino man. Ang taong may malinaw na sariling halaga ay hindi madaling mabura sa alaala ng iba. Kapag hindi ka humihingi ng pagpapatunay mula sa mundo, nagiging mas kaakit-akit
ang iyong presensya. Ang kumpiyansa na tahimik ay mas malakas kaysa sa kumpiyansa na laging naghahanap ng papuri. Ito ang uri ng lakas na hindi kailangang ipakita upang maramdaman ng iba. Ito ang ugat ng respeto na kusang ibinibigay ng mga taong nakapaligid sa iyo. Sa Stoic na pananaw, ang tunay na yaman ay nagmumula sa loob at hindi sa opinyon ng iba. Ang taong hindi umaasa sa papuri ay nagiging mas malaya sa emosyon at reaksyon ng mundo. Ang iyong sarili ay nagiging sapat kahit walang validasyon mula sa kanino man. Ito ang estado ng isipan na hindi natitinag ng pagtanggi o pagkalimot ng iba. Ito ang panloob na kayamanan na hindi ninanakaw ng panahon o pangyayari. Kapag malinaw ang iyong sariling halaga, hindi ka natatakot mawala ng pansin o koneksyon. Ang kawalan ng takot ay nagiging kakaibang aura na nararamdaman ng iba kahit hindi nila maipaliwanag. Ang iyong katahimikan ay nagiging mas makahulugan dahil hindi ito puno ng paghingi ng pansin. Ang distansya ay nagiging patunay na hindi ka umaasa sa sino man upang maramdaman ang sarili mong halaga. Ito ang dahilan kung bakit ikaw ay mas iniisip kapag wala ka kaysa kapag lagi kang naroon. May mga tao na hindi kailanman nawawala sa alaala dahil sa kanilang matatag na pagkatao. Kapag hindi ka umaasa sa emosyon ng iba, nagiging mas matatag ang iyong presensya sa kanilang isipan. Ang iyong pagiging buo ay nagiging inspirasyon at misteryo sa parehong oras. Ang iyong katahimikan ay nagiging simbolo ng self-mastery na bihira makita sa mundo. Ito ang marka ng taong may tunay na paninindigan at hindi natitinag ng opinyon ng iba. Ang paglinang ng sariling halaga ay hindi para sa kanila kundi para sa iyong panloob na kalayaan. Kapag buo ang iyong pagkatao, hindi ka natitinag ng paglayo o pananahimik ng iba. Ang ganitong uri ng lakas ay nagiging dahilan kung bakit ka hindi madaling makalimutan. Ito ang ikalawang lihim sa tahimik, ngunit malalim na impluensya na tumatagos sa isipan ng tao. At dito lalong tumitibay ang iyong landas bilang isang stoic na may dignidad na hindi kailanman mabubura ng panahon. Sikreto number 3, magkaroon ng layuning mas malaki sa relasyon. Ang taong may malinaw na layunin ay bihirang makalimutan ng sinuman. Kapag nakikita nilang abala ka sa mas mataas na direksyon, nagiging mas malakas ang iyong presensya sa kanilang isipan. Ang focus sa sariling misyon ay nagbibigay ng kakaibang aura ng lalim at gravitas. Ito ang uri ng enerhiya na hindi humihingi ng pansin, ngunit natural na hinahanap ng iba. Ito ang tanda ng taong hindi umiikot lamang sa emosyon at opinyon ng ibang tao. Sa Stoic na pananaw, ang buhay ay hindi umiikot sa isang tao kundi sa sariling tungkulin, prinsipyo at pananagutan. Ang taong may malinaw na direksyon ay nagiging mas kaakit-akit kaysa sa taong walang patutunguhan. Ang iyong dedikasyon sa sariling landas ay nagiging dahilan para ikaw ay respetuhin kahit sa katahimikan. Ang iyong presensya ay nagiging mas makahulugan dahil alam nilang ikaw ay may mas malaking layunin kaysa sa simpleng koneksyon. Ito ang pundasyon ng panloob na lakas na hindi madaling matitinag ng emosyon o pangyayari. Kapag hindi ka umiikot sa kanila, nagiging mas interesado silang malaman ang iyong ginagawa at kung saan ka patungo. Ang distansya ay nagiging patunay na ikaw ay hindi dependent sa sinuman para maramdaman ang sarili mong halaga. Ang kawalan ng labis na atensyon ay nagiging misteryo na patuloy nilang binabalikan sa kanilang isipan. Ito ang kabalintunaan ng emosyon ng tao na mas naaakit sa taong may sariling mundo at direksyon. Ito ang dahilan kung bakit ang taong may misyon ay bihirang mawala sa alaala ng iba. May mga tao na nananatili sa alaala dahil sa kanilang malinaw at matatag na direksyon sa buhay. Kapag nakikita nilang ikaw ay patuloy na lumalago, nagiging mas malinaw ang iyong presensya sa kanilang isipan. Ang iyong pag-unlad ay nagiging tahimik na paalala ng iyong halaga at potensyal. Ang iyong katahimikan ay nagiging simbolo ng disiplina, konsistensya at paninindigan. Ito ang marka ng taong may sariling landas na hindi natatakpan ng emosyonal na kalituhan. Ang pagkakaroon ng layunin ay hindi para sa kanila kundi para sa iyong panloob na kahulugan at direksyon. Kapag malinaw ang iyong direksyon, hindi ka naliligaw sa emosyon at pagtingin ng iba. Ang ganitong uri ng focus ay nagiging dahilan kung bakit ka hindi madaling makalimutan at patuloy na binabalikan sa isip. Ito ang ikatlong lihim sa tahimik, ngunit malalim na impluensya na hindi kailangang ipilit.
At dito mas lalong tumitibay ang iyong pagkatao bilang isang stoic na may malinaw na misyon at matatag na paninindigan sa buhay. Sikreto number 4. Ipakita ang konsistensya sa halip na matinding emosyon. Ang konsistensya ay mas tumatatak sa isip ng tao kaysa sa biglaang pagsabog ng emosyon. Kapag pare-pareho ang iyong kilos at paninindigan, nagiging malinaw ang iyong karakter sa kanilang isipan. Ang pagiging matatag sa prinsipyo ay nagiging tanda ng integridad na bihira makita. Ito ang uri ng katatagan na hindi madaling mabura sa alaala ng sinuman. Ito ang dahilan kung bakit ang ilang tao ay nananatili sa isip kahit wala sa paligid. Sa stoic na pananaw, ang disiplina sa sarili ay mas mahalaga kaysa sa pabago-bagong damdamin. Ang taong consistent ay nagiging haligi ng katahimikan sa isang magulong mundo. Ang iyong paninindigan ay nagiging sandigan ng respeto at pagtitiwala. Ang iyong presensya ay nagiging mas malalim dahil hindi ito pabago-bago o emosyonal na magulo. Ito ang pundasyon ng tiwala na hindi madaling masira ng panahon. Kapag nakikita nilang hindi ka nadadala ng emosyon, nagiging mas malinaw ang iyong autoridad sa sarili. Ang hindi pabago-bagong kilos ay nagiging simbolo ng panloob na lakas at disiplina. Ang katahimikan na consistent ay mas nakaka-impluwensya kaysa sa mga salitang pabago-bago. Ito ang dahilan kung bakit patuloy kang bumabalik sa kanilang isipan kahit wala kang ginagawa. Ito ang kabalintunaan ng isip ng tao na humahanga sa katatagan at kontrol sa sarili. May mga tao na hindi nakakalimutan dahil sa kanilang hindi natitinag na prinsipyo at ugali. Kapag alam nilang hindi ka basta nababago ng sitwasyon o emosyon, nagiging mas mahalaga ang iyong presensya. Ang iyong konsistensya ay nagiging marka ng dignidad na hindi kailanman nawawala. Ang iyong katahimikan ay nagiging simbolo ng kontrol sa sarili na bihira makita sa mundo. Ito ang marka ng taong may matatag na pagkatao at malinaw na paninindigan. Ang konsistensya ay hindi para sa kanila kundi para sa iyong sariling integridad at katauhan. Kapag pare-pareho ang iyong paninindigan, hindi ka naliligaw sa emosyon at opinyon ng iba. Ang ganitong uri ng katatagan ay nagiging dahilan kung bakit ka hindi madaling makalimutan at patuloy na binabalikan sa isip. Ito ang ika-4 na lihim sa tahimik, ngunit malalim na impluwensya na hindi kailangang ipilit. At dito mas lalong lumalalim ang iyong landas bilang isang stoic na may karakter na hindi natitinag ng anumang pangyayari. Sikreto number 5, igalang ang sariling hangganan at oras. Ang taong marunong magtakda ng hangganan ay bihirang mabura sa alaala ng iba. Kapag malinaw ang limitasyon mo, nagiging mas malinaw din ang iyong halaga sa kanilang isipan. Ang hindi pagiging laging available ay nagiging simbolo ng respeto sa sarili at paninindigan. Ito ang uri ng presensya na hindi basta-basta nawawala kahit matagal kayong hindi nag-uusap. Ito ang simula ng tahimik na dignidad na hindi kailangang ipaliwanag sa kanino man. Sa stoic na pananaw, ang oras at enerhiya ay yaman na dapat bantayan at pangalagaan. Ang taong marunong maglaan ng oras sa tama ay nagiging mas kaakit-akit sa paningin ng iba. Ang iyong hangganan ay nagiging tanda na ikaw ay may kontrol sa sarili mong buhay at direksyon. Ang iyong presensya ay nagiging mas mahalaga dahil hindi ito laging libre at walang malinaw na layunin. Ito ang pundasyon ng respeto na hindi kayang pilitin kahit ng emosyon. Kapag hindi ka laging nandyan, nagiging mas malinaw ang halaga ng iyong presensya sa kanilang kamalayan. Ang distansya ay nagiging paalala na ikaw ay may sariling mundo, misyon at prioridad. Ang kakulangan ng akses ay nagiging misteryo na patuloy nilang binabalikan sa isipan. Ito ang kabalintunaan ng emosyon ng tao na mas naakit sa taong may malinaw na hangganan at direksyon. Ito ang dahilan kung bakit patuloy kang bumabalik sa kanilang isip kahit wala kang ginagawa. May mga tao na hindi nakakalimutan dahil sa kanilang malinaw na limitasyon at paninindigan sa sarili. Kapag alam nilang hindi ka basta-basta naaabot, nagiging mas mahalaga ang bawat sandali ng koneksyon. Ang iyong hangganan ay nagiging marka ng dignidad na hindi madaling masira ng emosyon o pressure. Ang iyong katahimikan ay nagiging simbolo ng kontrol sa oras, emosyon at atensyon. Ito ang marka ng taong may paninindigan at malinaw na direksyon sa buhay. Ang pagtatakda ng hangganan ay hindi para sa kanila kundi para sa iyong panloob na kaayusan at kalayaan.
Kapag marunong kang maglaan ng oras sa tama, nagiging mas malinaw ang iyong landas at prinsipyo. Ang ganitong uri ng disiplina ay nagiging dahilan kung bakit ka hindi madaling makalimutan ng sinuman. Ito ang ikalimang lihim sa tahimik ngunit malalim na impluensya na hindi kailangang ipilit o ipakita. At dito mas lalong tumitibay ang iyong pagkatao bilang isang stoic na may malinaw na hangganan, matatag na dignidad at panloob na lakas na hindi natitinag ng mundo. Sikreto number 6, panatilihin ang misteryo sa iyong pagkatao. Ang misteryo ay isa sa pinakamalakas na dahilan kung bakit hindi ka madaling mabura sa alaala ng isang tao. Kapag hindi mo agad ibinubunyag ang lahat tungkol sa sarili, nagiging mas malalim ang iyong presensya sa kanilang kamalayan. Ang hindi pagsasabi ng lahat ay nagiging paanyaya sa kanilang isipan na ikaw ay tuklasin at balikan. Ito ang uri ng katahimikan na hindi bakante kundi puno ng lalim at kahulugan. Ito ang simula ng pagiging taong patuloy nilang naiisip kahit wala ka sa kanilang paligid. Sa stoic na pananaw, ang pagpipigil sa sarili ay anyo ng katalinuhan at karunungan na hindi nakikita ng karamihan. Ang taong hindi agad naglalantad ng lahat ay nagiging mas respetado at mas pinapansin sa tahimik na paraan. Ang iyong misteryo ay nagiging tanda ng kontrol sa sarili at emosyon na bihira makita sa mundo. Ang iyong katahimikan ay nagiging mas makahulugan dahil hindi ito basta bukas sa lahat ng tao. Ito ang pundasyon ng presensya na hindi madaling maubos kahit matagal kayong hindi nag-uusap. Kapag hindi nila alam ang lahat tungkol sa iyo, ang kanilang isipan ang gagawa ng mga tanong at sariling interpretasyon. Ang kakulangan ng impormasyon ay nagiging puwang kung saan ikaw ang patuloy na bumabalik sa kanilang kamalayan. Ang distansya sa kaalaman ay nagiging atraksyon na hindi nila maipaliwanag, ngunit hindi rin nila matakasan. Ito ang kabalintunaan ng isip ng tao na mas naaakit sa hindi ganap na nauunawaan at hindi madaling basahin. Ito ang dahilan kung bakit ang misteryo ay nagiging tahimik na kapangyarihan na gumuguhit sa alaala. May mga tao na hindi nakakalimutan dahil sa kanilang lalim at hindi madaling hulaan. Kapag hindi ka madaling basahin, nagiging mas mahalaga ang bawat detalye ng iyong presensya at kilos. Ang iyong pagiging misteryoso ay nagiging marka ng lalim ng iyong pagkatao at panloob na mundo. Ang iyong katahimikan ay nagiging simbolo ng karunungan at pagpipigil sa sarili na hindi kailangang ipaliwanag. Ito ang marka ng taong hindi basta-basta binubuksan ang sarili sa mundo at sa sinuman. Ang misteryo ay hindi laro, kundi disiplina sa sarili at paggalang sa sariling espasyo. Kapag kontrolado mo ang ibinubunyag mo, kontrolado mo rin ang impluensya na iniiwan mo sa isipan ng iba. Ang ganitong uri ng pagpipigil ay nagiging dahilan kung bakit ka hindi madaling makalimutan at patuloy na binabalikan sa isip. Ito ang ika-6 na lihim sa tahimik, ngunit malalim na impluensya na hindi kailangang ipilit o ipakita. At dito mas lalong lumalalim ang iyong pagkatao bilang isang stoic na may misteryo, dignidad at presensya na hindi kailanman nawawala sa kamalayan ng tao. Sikreto number 7, ipakita ang katahimikan sa gitna ng kaguluhan. Ang katahimikan sa gitna ng kaguluhan ay bihirang makita at hindi madaling mabura sa alaala ng tao. Kapag nananatili kang kalmado sa mahihirap na sitwasyon, nagiging mas malalim ang iyong presensya sa kanilang kamalayan. Ang hindi pagpadala sa drama ay nagiging tanda ng panloob na lakas at karunungan. Ito ang uri ng ugali na tahimik, ngunit mabigat ang epekto sa isipan ng iba. Ito ang dahilan kung bakit ang ilang tao ay nananatili sa alaala kahit matagal nang wala sa paligid. Sa stoic na pananaw, ang kontrol sa reaksyon ay pinakamataas na anyo ng karunungan at disiplina. Ang taong hindi nadadala ng emosyon ng paligid ay nagiging sentro ng katahimikan sa magulong mundo. Ang iyong kalmado ay nagiging simbolo ng kontrol sa sarili na bihira makita. Ang iyong presensya ay nagiging mas makahulugan dahil hindi ito ginugulo ng impulsive na kilos. Ito ang pundasyon ng respeto na hindi madaling masira ng anumang pangyayari. Kapag nakikita nilang hindi ka natitinag ng kaguluhan, nagiging mas malinaw ang iyong autoridad sa sarili mong buhay. Ang iyong katahimikan ay nagiging paalala na ikaw ay hindi kontrolado ng sitwasyon o emosyon ng iba. Ang hindi pag-react sa lahat ay nagiging misteryo na patuloy nilang iniisip at binabalikan sa isipan.
Ito ang kabalintunaan ng isip ng tao na humahanga sa taong nananatiling kalmado sa gitna ng chaos. Ito ang dahilan kung bakit patuloy kang bumabalik sa kanilang kamalayan kahit wala kang ginagawa. May mga tao na hindi nakakalimutan dahil sa kanilang kakayahang manatiling kalmado sa anumang sitwasyon. Kapag alam nilang ikaw ay hindi madaling madala ng emosyon, nagiging mas mahalaga ang iyong presensya. Ang iyong katahimikan ay nagiging marka ng dignidad at panloob na disiplina. Ang iyong paninindigan ay nagiging simbolo ng lakas na hindi nakikita. Ngunit nararamdaman, ito ang marka ng taong may kontrol sa sarili at malinaw na isipan sa harap ng kaguluhan. Ang pagiging kalmado ay hindi para sa kanila, kundi para sa iyong panloob na kaayusan at kalayaan. Kapag kontrolado mo ang iyong reaksyon, kontrolado mo rin ang direksyon ng iyong buhay at kapalaran. Ang ganitong uri ng katahimikan ay nagiging dahilan kung bakit ka hindi madaling makalimutan ng sinuman. Ito ang ikapitong lihim sa tahimik ngunit malalim na impluwensya na hindi kailangang ipilit o ipakita. At dito mas lalong tumitibay ang iyong pagkatao bilang isang stoic, na kalmado, matatag at hindi natitinag ng anumang kaguluhan sa mundo. Ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa kung gaano ka kadalas iniisip ng iba, kundi sa kung gaano ka katatag kapag nag-iisa ka. Kapag buo ang iyong paninindigan, ang iyong presensya ay kusang nananatili sa isipan ng iba. Ang stoic na landas ay hindi naghahangad ng pansin ngunit natural na inaalala. Ang katahimikan, dignidad at disiplina ay nagiging bakas na hindi kayang burahin ng panahon. Dito mo makikita na ang impluwensya ay nagmumula sa panloob na karakter. Kapag buo ang iyong sarili, hindi mo kailangang habulin ang isip ng sinuman. Sila ang kusang babalik sa iyong presensya kahit wala kang ginagawa. Ito ang tahimik na kapangyarihan ng isang taong may malinaw na direksyon. Ito ang landas ng isang stoic na hindi natitinag ng emosyon ng mundo. At dito nagsisimula ang tunay na kalayaan ng isipan at damdamin. Kaibigan at kapatid, muli inaanyayahan kita na mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking gagawin at paki-share na din ito sa iyong mga kaibigan at tayo nang baguhin ang pananaw natin sa buhay. Mag-iwan ng komento at ibahagi ang iyong pananaw tungkol sa mga aral na ito. Ang iyong boses ay mahalaga sa pagbuo ng mas malalim na pag-unawa sa sarili. Sama-sama nating palalimin ang ating paglalakbay sa panloob na lakas. Ito ay hindi lamang video kundi simula ng mas mataas na antas ng kamalayan. Patuloy na hubugin ang iyong karakter kahit walang nakakakita. Patuloy na piliin ang katahimikan kaysa sa ingay ng emosyon. Patuloy na maging matatag kahit walang pumapalakpak. Ang ganitong uri ng pagkatao ay hindi kailanman nalilimutan. Hanggang sa susunod, manatiling buo, kalmado at tapat sa sariling prinsipyo.